Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Naganap kanina ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng New Orleans Pelicans, and for the first time in a long time ay hindi umabot sa 60 o 70 points ang puntos ng kalaban ng Lakers sa first half. Nalimit nga nila ang Pelicans sa 54 points. Ang problema lang nga dito ay nalimit lang din nga ang Lakers sa 51 points. May 16 points sa si Luka Doncic, subalit 0 of 6 nga siya sa 3-point line. 15 points na din si LeBron James, subalit team effort nga ang pinapakita ng Pelicans kumpara sa Lakers na nagmumukhang more of a two-man game ang nilalaro. Hindi din nga natutuwa si LeBron sa kakulangan ng tawag ng ref sa kanya o sa kanilang team at nagre-reklamo siya dito. Sa third quarter ay patuloy ang off-shooting night ni Luka, subalit andyan nga si LeBron upang ipanatiling dikit ang game na ito. Tumutulong din nga si DeAndre Ayton, at dahil kay LeBron ay nanatiling dikit nga ang game na ito mga kaibigan at lumalamang pa sila ng konti. Subalit na medyo magising na nga si Luka at gumawa ng magkakasunod na impact plays, dito na nga nakabuo ng kalamangan ng Lakers hanggang sa muli nilang nakuha ang panalo sa score na 111-103. 30 points, 8 rebounds, and 8 assists sa LeBron, 30 points and 10 assists din si Luka at 18 points, 11 rebounds si DeAndre Ayton. Habang nakuha naman ng Cleveland Cavaliers ang dikit na panalo laban sa Indiana Pacers sa score na 120-116. Nanguna ang 29 points and 6 assists si Darius Garland habang wala si Donovan Mitchell. 20 points, 6 rebounds, and 5 assists din nga si Evan Mobley. 19 points, 12 rebounds, and 4 assists si Jarrett Allen at 19 points din si Sam Merrill. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Magandang balita para sa mga fan ng Denver Nuggets dahil nagiging maganda ang takbo ng kanyang rehab mga kaibigan at mabilis ang kanyang nagiging recovery kaysa sa inaasahan. Ayon kay Shams ng ESPN ay nagsisimula na nga daw ito ng spot-up shooting at expected na magiging handa na itong bumalik sa loob ng court bandang dulo o sa huling linggo ng buwan na ito. So ayun nga po mga kaibigan, desperado nga ang Denver Nuggets sa pagbabalik ng kanilang 3-time MVP. Ang dalawang panalo nila sa mga games na out si Jokic ay isang game nga na 1 point lang lamang nila sa overtime at isa naman 3 puntos lang ang naging pinagkaiba. Sa ngayon nga ay naglalaro na din sila Aaron Gordon at Christian Brown, so pakonti-konti na nga silang nakukompleto. Nagpapahinga lang nga sila sa mga second night ng back-to-back. Kailangan lang nga nila na matiyak na hindi sila malaglag sa labas ng top 6 o kaya naman top 8 ng West, at agad din naman silang makakabangon kapag handa na si Jokic. Kung makakabalik nga si Joker bandang dulo ng January ay posibleng maging qualified pa din siya sa mga regular season awards tulad ng regular season MVP. Si Nikola Jokic ay nag-average din nga mga kaibigan ng 30 points per game, league best 12 rebounds, and also league best 11 assists per game on more than 60% shooting sa field and 43.5% naman sa 3-point line. Kaya naman kahit nga na hindi siya magwagi ng MVP, kung sakaling hindi naman maabot ang 65 games na minimum, si Jokic pa din nga mga kaibigan ang sa mata ng madami ang pinakamagaling na player sa buong mundo ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?